Good morning. Morning. Kumusta po ang lahat? Kumusta po ang bawat isa? Kumusta po ang buong 2 linggo ninyo? Dalawang linggo eh. Hindi, 3 linggo pala. Ay, 3 Friday. Ay, hindi ko kayo nakita at hindi ko kayo nakasama. Okay. Maraming wala ka parang nakakapaniwag na walang siniplik lang yata ito nandito. Wala parang nakakapaniwag na wala yung mga bata. Ano bang hino? Siguro sa buong linggo natin, nakakaranas tayo ng sari-saring problema na hinaharap, sari-saring sitwasyon, trials, problema sa pamilya, ano yun, di ba? Parang, ano yun, parang realidad, kumbaga yung problema sa trabaho, minsan sa friends, di ba? Minsan may mga ganun, or financial. Lumapit na kayo sa akin. Mamaya po. Ako ang lalapit sa inyo. Balik na rin natin. Siguro nga, bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong naranasan this week, hindi lang this week. Sa buong buhay natin, may kanya-kanya tayong pinaharap ng mga problema. Pero ang isang tinuturo sa atin sa Bible ay sabi na doon, tigilan natin yung pakikipaglakad ng sarili natin. Dahil sinasabi ng Diyos na siya ang lalaban para sa atin. Doon sa Exodus 14, chapter 14, verse 14, sabi niya doon sa NIV version, sabi niya, "The Lord will fight for you. You need only to be serious." Amen? Ang verse na ito naayon doon sa nung sitwasyon ng mga Egyptian noong time na inalipin sila ng mahabang panahon doon sa ng mga Egypt. So, dahil kay Moses, kaya dinala sila ni Moses doon sa, kumbaga nilikas sila ni Moses para i-ano sila doon, i-save sila doon sa sitwasyon nilang napakahabang panahon na nalipin sila ng Egyptian na yung mga Israelites. Doon sila napadpad sa gilid ng dagat ng Red Sea. And then, that time na hinapon na sila ng mga sundalo, army ng Egypt, nung nakita nila, kaya kung makikita kayo ng napakaraming nagkakapos sa inyo, isipin mo doon sa 600 na sundalo ang nagkakapon. So, di ba kayo nagpanik sila dahil yung pinaka-order sila, wala silang mapuntahan. Dagat yung sa harap nila, walang mapuntahan. So, ang sabi ng mga Israelites, sinisili na doon si Moses dahil mas gustuhin nilang magpaalipin ng mahabang panahon kaysa mga tayo sa sitwasyon na yon. So, isa na lang sinabi ni Moses sa kanila kasi nagpanik na sila, sinisina nila si Moses dahil sa sitwasyon na dinala sila ni Moses doon na kung akala nila is doon na yung katapusan nila. So sabi ni Moses sa kanila, huwag kayong matakot. The Lord will save you today. Amen. So parang tayo lang po minsan. Parang tayo lang po minsan. Minsan, pag nandun tayo sa sitwasyon na akala mo na-corner ka na ng mga trials, problema, akala mo wala nang makapag-save sa'yo. Nagpapanik ka na, at pakiramdam mo wala ka ng pag-asa.
hinaharap mo, na na-encounter mo, gusto mo, ikaw mismo sa sarili mo, gusto mo ayusin. Na, yung alam mo yun, yung bigat ng dibdib mo, na yung bigat ng dibdib mo sa sitwasyon kung minsan, siyempre tayo kung minsan, is sa loob. Sa loob ng church, hindi namin napapasan yun eh. Pero isa lang ang tinuturo ng verse na ito, na yung mga sitwasyon na hinaharap natin, na nararanasan natin, na nagpapabigat sa atin, sa araw-araw natin na pamumuhay, isa lang ang tinuturo sa atin ng verse na ito. Dahil sabi niya nga wag tayong magpan, wag tayong, hayaan natin na ang Diyos ang lalaban para sa atin. Hindi tayo kailangan manalo sa lahat ng laban, sa lahat ng argumento, sa lahat ng sitwasyon, kung ano man ang dinadanas natin sa araw-araw. Dahil sabi nga doon sa Exodus 14, sabi niya nga the Lord will fight for you. Igilan natin yung pag may narinig tayo na ganito ganyan, give it to the Lord. Amen? Dahil si Lord ang lalaban para sa atin. Kung ano man yung mga sitwasyon, kung sino man yung nawala sa buhay natin, na inilayo sa atin, give it to the Lord. Kung nilagay sila ni Lord dito, lumayo, ang Lord mismo ang babalik sa kanila kung saan sila. Amen? At kung ano man yung nawala, for sure, may ibibigay si Lord na mas maganda. Amen? Kaya sabi nga doon, hindi natin kailangan lumaban. Pero hindi ibig sabihin na tutulog-tulog tayo. Hindi ganun yan ang ibig sabihin na. So, ang sabi nga doon, sa Exodus, sabi niya nga, kayo'y manahimik lamang, sabi niya. Ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng pananampalataya. Ito ay pagpapakita ng pagtitiwala. Ito ay pagsasabing, Panginoon, nagtitiwala ako na ikaw ang may hawak ng lahat. Kaya ba, bitawan mo na ang labis na pag-alala, tumigil ka sa sariling pagpupumilit na ayusin ang tila malabong sitwasyon. Tumigil ka sa walang tigil na pag-aalala. Tumigil ka sa pagpupuyat dahil sa mga bagay na ang Diyos lamang ang nakakalutas. Ang laban ay sa Panginoon at anuman ang kanyang layunin, iyon ang tagumpay. Kaya manatili tayong matatag, payapa at manatiling sa Kanya. Kaya pinili mong magtiwala sa Diyos ngayong araw. Kaya sabihin mo sa sarili mo, ang Panginoon lalaban para sa akin. Sabihin mo nga, panggitin mo, sige. Lakasan mo pa. Ang Panginoon lalaban para sa akin. Amen. Kaya sabi ko doon sa Exodus 33, verse 14, sabi niya nga, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Amen. Kaya, wala tayong dapat ikabahala. Relax, pero hindi ibig sabihin na relax na matutulog tayo. Amen? Relax lang, relax natin yung isip natin at ang Panginoon ang lalaban sa kung anong laban na mayroon tayo. Kaya naway ang paalala na sa akin ng
Exodus na ito na tunay na kapayapaan hindi nagmula sa pagkontrol natin sa lahat ng sitwasyon, kundi sa pagtitiwala na ang Diyos ang kumikilos para sa kapayapaan ng kanyang mga anak ayon sa kanyang perfectong kalooban at panahon. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Let's all stand. Ama namin pagmahal, banal, ang presensya na may nagpapakumbabang puso. Maraming salamat sa panibagong araw, sa bagong pribilehiyo na kasama at pagpuri sa iyo bilang isang pamilya na mananampalataya sa Panginoon. Alam ng bawat isa na laban ng bawat isa, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon. Laban ng problema sa pamilya, kalusugan, trabaho, o pananalapi, ngunit sa pamagitan ng iyong salita sa Exodus, alalahanan mo kami, ang Panginoon ang lalaban para sa iyo ay may manahimik lang. Tulungan mo kami tumigil sa pag-asa sa aming sariling lakas at tutugon matutong lubos na magtitiwala sa iyo. Turuan mo kami maging matatag, hindi dahil wala kaming pinagdadaanan, kundi dahil alam namin ikaw ang aming tagapagtanggol. At mananagumpay. Habang nagsisimula ang aming pagsamba, alisin mo ang anumang pag-aalala ko. Takot at alinlangan sa aming mga isipan. Punuin mo ang lugar na ito ng iyong presensya. Naway ang bawat panalangin at bawat pangangaral ng iyong salita na nagbibigay ng kalwalhatian sa iyong pangalan at nagpapatibay sa aming pananampalataya. Pagpalain mo ang iyong lingkod na magbabahagi na iyong salita. Ganun siya ng kalulungan, kapangyarihan at pagpapahid ng banal na Espiritu. Buksan mo rin ang aming mga puso upang tanggapin ang ikasamuhay ang iyong mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin ano man ang aming pinapaharap, ikaw ang lumalaban para sa amin. Sa iyo lamang namin inilalagay ang aming pagtitiwala at kapayapaan. Ang lahat na pagpuri, pasasalamat, kalwalhatian ay sa iyo lamang, sa pagkakapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, ang Panginoong tagapagligtas. Blessed morning po sa ating lahat. Lahat po ba ay excited at magsimula ng Go to the morning ay excited tayo para sa araw nito para magpuli po sa ating Panginoon. So, taas po natin yung ating pagpili natin sa presence po ni Lord. I-share ko lang po yung isang Bible verse para po tayo masala. Colossians chapter 3 verse 16. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all your wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit,
singing to God with gratitude in your hearts. Amen po. Sama-sama po tayo mag-pray at salamat sa ating sister. Hindi lang po sa everyday na buhay natin ay praise natin at ipapasalamat. Lahat ng blessings na binibigay sa atin ni Lord. Araw-araw po dapat ay ating i-praise and worship si Lord. Yung gratitude natin na talagang dapat ay lagi natin pupurihin at pasasalamatan natin. God, we thank God for the goodness every day, araw-araw po ng buhay natin. Amen. Oh,
mahal, araw-araw dinidiman, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. May share lang po ako na Lord, sa pagkakataon ko na naramdaman ko talaga na si Lord hindi nagkukulang sa buhay ko. Amen. Lord, thank you, Lord. Lord, tuloy pa rin po tayo. Amen. Salamat. Amen. Amen. Jesus. I-off mo muna natin ang curtain. Hallelujah. And